tayo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa mahayag na yung salita sa bagong ito, dalangin namin na tumilo ito sa aming puso't isip, Panginoon, upang ito aming may sabuhay, Panginoon. At iwaksin niyo, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Ihanda niyo po ang aming puso't isip sa iyong presensya, Panginoon, upang may bigay namin sa iyo, Panginoon, ang nararapat na pagsamba sa iyo. Kaya, sa pangalan ni Jesus, Amen. And a blessed morning, everyone. Let's prepare our hearts and mind as we offer praise and worship to our Lord and Savior Jesus Christ. Psalms 139, 23 to 24 says, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Time to worship. Kaya ilaan natin ang oras na to, ang panahon na to, para tayo naman ay
Papuri po salamat sa Panginoon.
We love you, Lord, and we give you all the glory, honor, and adoration, Lord God. May our heart always remain filled with your love, and may our lives reflect your goodness. In your name. Ay may mga alintuntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Tinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan. Ang hapag ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas na bato na kinasulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakita na roon ng Diyos. Naliliman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin, ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi. At ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya'y may dalang dugo na inahandog niya sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasulukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inaalay ay hindi nakakapaglinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at iba pang uri ng paglilinis. Malituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Maaari na po tayo makaupo. Tawag dito? Papurin. Hello. Ayan. Okay, feedback. Nalobot yung ating laptop. Wait lang ha.
Ayan. So, praise God sa ating worship o praise and worship team, music team, sa pangunguna sa pagsamba sa magitan ng mga awiting, spiritual. Ayan, talagang dumadami na sila. At Lord willing, ano na, prayer ko, before the end of this year, sa ating December mga celebrations or gatherings, magkaroon tayo ng sort of musical, what do you call this, presentations, evangelistic ang ang theme, ang purpose. So, kantata in the way, sharing the gospel of Christ. So, pag-pray natin yan. And then, ma-encourage din yung ibang mga kabataan. Ayan. Sabi na ni Bro Anthony, ayan, sa Hebrews, chapter 9, verses 1 to 10. So, nasa chapter 9 na po tayo. At last Sunday, the better covenant from external religion to internal transformation. So, nakita natin doon na yung relihiyon ay kailanman ay hindi maglalapit sa atin. Especially sa kaligtasan na dulot ng ating Panginoon Kristo. Yung mga external religion or ways na ginagawa ng mga tao during the Mosaic Moses time, no? At until now, actually, may mga taong religyoso at anong kala nila, through that, ay makakamtan nila ang langit. So, pinakita sa atin na hindi sapat ang lumang sistema. Kaya dito po sa passage na ito, mga talatang ito, verses 1 to 10 ng Kabanatang Siyam o chapter 9, itong Old Covenant is just a shadow. Shadow. O, shadow ni Christ. Kaya sabi doon, previous message natin, kapag ang shadow, no, ng tao, no, hindi mo pa mayayakap yan eh. No? Pero kung andyan na yung tao, mayayakap mo na siya. Kasi yung shadow, hindi mo siya mahawakan, mayayakap. Kaya sabi nga, the Old Covenant was shadow of the Lord Jesus Christ, salvation to mankind or to humanity. So that's why our title for this morning, mula sa anino, tungo kay Kristo. Bakit hindi sapat ang lumang sistema ng pagsamba? Even nowadays, ganyan ang sistema. At nakalulungkot, sila yung pinakamarami, pinakamalaking relihiyon, pinakamalaking grupo, worldwide. At talaga namang marami po ang bulag sa katotohanan. That's why we need to share, to preach the gospel of our Lord Jesus Christ and not by mere religion, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, kaya siya bumaba, personal na makipagrelasyon sa atin, sa mga tao. Especially sa mga sa mga hindi pa mananampalataya, na maging mananampalataya, at hindi sa mga religious people, hindi sa mga feeling righteous, no, matuwid, sa magitan ng kailang mga seremonyas, sa magitan ng kailang mga religious actions na hindi naman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon ay binuksan niya ang langit, no, sa magitan ni Kristo. Kaya dito makita natin, connected sa
advance na natin, yung Lenten or mahal na araw na tinatawag natin, ay makikita natin dito yung katotohanan. And last Sunday, narinig na natin yung, it is finished, the last words ng Panginoon, no? The seventh word, tetelestai. So, from shadow to Christ, why the old system of worship is not enough. Kaya we must not live in the old system of our lives. Old life natin, ha, mga kapatid. We must live a new life in Christ. That's the essence of true Christian life. So, kaya nga, mapansin niyo sa ating church, may mga pagbabago. Hindi tayo nanatili from the start until now. Dati, parang tayo nakaka-connect talaga tayo, nakaka-relate tayo. Dahil parang yung ating, tabernacle or the tent of meeting inspired doon sa tabing ilog, sa likod bahay ng mga Dahoya, naalis, di ba? At saan-saan tayo tipo ng Panginoon at hanggang dumating tayo dito sa new tent natin. And of course, in Christ, kay Kristo. At afterwards, pansinin nyo, unti tayong binabago ng Panginoon. Especially sa ating buhay, pananampalataya, paglakad kay Kristo, kasama ni Kristo, sa pangunguna niya. Kaya ngayon, sa taong ito, unti-unti, yung mga dati nating sistema ay binabago ng Panginoon. Dati, nung mga panahon na wala pa tayo dito, naranasan ko kung paano lahat gawin ng nagpaawit, tugtog, nag-preach. So ngayon, praise God, ang dami na. Kaya pansinin nyo, talagang ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa lumang sistema. Sabi nga, bulok ang lumang sistema. Kaya nagkakaroon na tayo ng iba't ibang mga ways and means, para hindi manatili sa dati. Especially sa ating spiritual life. So, hindi pala ayan po yung title natin. So, may mga simbahan ngayon, no, sa atin. Dito lang tayo sa Pilipinas, kahit sa lugar natin, sa Marikina, ang daming magagandang simbahan na church, no? Air condition, at maraming dumadalo. Isang kilalang church na talaga namang mayayaman, mostly, ang mga miyembro. At yung kailang church ay napakalaki. Iba nga nasa mall. Pero sabi dito, maayos ang liturgy. Alam niyo po yung liturgy? Ang liturgy, ang before niyan, letter F, and after niyan, letter H. Hindi, joke. Ayan po yung system of religious program sa church. No? Maayos. Talagang, alam mo ba, may isang church na kilala po ako, ang classmate ko ay member doon, na talagang bago ganapin yung ganitong worship service. Parang, parang movie. Piniprepare lang lahat, yung sasabihin, yung lahat, bago yung araw ng panambahan. Dahil nga, mega church sila tayo, mega church din naman. Mega sardines, hindi, joke. Programa, pero maraming miyembro ang walang kapayapaan. Madaling masaktan. Balat sibuyas ba yung ganyan?
At bumabalik pa rin sa dating kasalanan. Malaki nga ang church, madami, pero ito yung katotohanan. Marami ang miyembro, walang kapayapaan, madaling masaktan, bumabalik pa rin sa dating buhay, dating kalagayan, spiritually speaking, the old self, na sinasabi ni Apostle Paul. Now, we must not live in the old ways of our lives. Kaya nga, mga kapatid, tanong, pakibasa, ready? Go. Posible ba? Sa tingin nyo, posible? Ayan. Ganyan din po ang problema sa Hebreo o mga Hebreo, Kabanatang 9. No? Posibleng sumasamba, hindi nagbabago, lalo na yung puso. Parang ganito yan. Kaya, di tayo siguro pa mag-aircon. Kasi malamig pa, di ba? Mga panahon, malamig pa. Little humor. May aircon circulation ng simbahan. May aircon circulation. Maganda yung lamig. Maganda yung ikot nito. Kaya very comfortable ang mga members, ang mga church attendees. Pero, wala naman Holy Spirit circulation. No? Sa buhay. Walang banal na espiritu na namumuhay o nangunguna sa kanyang buhay. Yan po ang problema ng karamihang mga professing Christians. Yes, visible sa church, very active, and so on and so forth, but sabi nga na, in the quietness of their lives, doon may problema. Yung hindi nakikita na bahagi ng buhay. Kaya, balikan ulit natin yung historical nito and cultural background. Ayan, nabanggit na natin last Sunday na tempted silang bumalik sa maling sistema at lumang sistema ng pagsamba. No? At saka dahil sila may pag-uusig or persecution at pagod na sila sa kanilang faith dahil ang hirap maging manampalataya during that time. At kaya gusto na nilang bumalik sa dating way ng temple worship kasi doon na-attend ka lang, maglilinis ka ng pakakamay, no, mag-ahandog ka, bayad na yung kasalanan mo. That's it. No? Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. And then, the tabernacle, the tent of meeting, at mga rituals ay tinatag ng Diyos pag binasa niyo yung Exodus chapter 25 to 30. Ngunit hindi ito ang pinal kung bakit binigay o tinatag ng Diyos, pinagawa ng Diyos sa mga Israelita, sa panahon ni Moses, kundi ito po ay pansamantalang anino lamang ni Kristo. Kaya mas mabuti si Kristo sa tinuturo ng aklat ng Hebreo, better covenant, better sacrifice, and better high priest and priest. At ang key idea po nito ay ang problema ay hindi ang tabernacle, kundi ang limitation nito. No? Limitasyon. May limitasyon. Kaya nga sa tabernacle, may dalawang bahagi dun eh. No? May dalawang bahagi. Yung isang bahagi, yung mga pari lang makapasok. Yung isang bahagi, iisa lang ang pwedeng makapasok once a year pa para maghandog. No? Atonement, sacrifice of the nation Israel through the high priest. Kaya nga, ang pisikal at panlabas na pagsamba ng lumang tipan ay hindi kayang baguhin ng puso at budhi ng tao. Tanging si Kristo lamang ang nagbibigay ng tunay at ganap na kalayaan at pag-asa mula sa Diyos. So, tanong, atin itong bulay-bulayan sa ating buhay.
Bakit detalyadong inilalarawan ng Hebreo ang tabernakulo? Sino nagbigay nito? Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos, si Yahweh, through Moses. Siya nagdetalye pa niyan. Paano gagawin? Paano isasagawa? Ano ang kulang sa lumang sistema ng pagsamba? At paano ito nagbababala sa atin laban sa mababaw na Kristyanismo ngayon? Di ba? Mababaw ba ang Kristyanismo ngayon? No? Tumingin na lang tayo sa ating sarili bago sa pinakamalaking grupo ng Kristyanismo. Kaya sabi na siya ni Brother Anthony, sabi doon, ang naunang tipan, the first covenant, ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Man-made. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ano yung una? Dakong banal. The holy place. At naroon ang ilawan. Mamaya makita niyo yung picture, no? At ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay ng handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing. Ito po yung Holy of Holies. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na nababawulutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, yung buds, no? O sprout. At ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan at sa ibabaw ng kaban ay may mga cherubim or cherubim na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nadidiliman ng mga pakpak ng mga cherubim, ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Kaya susundin natin yung bandang huli, no? Yung bawat ano doon, eto, picture ka. Hindi natin masyadong elaborate yung bawat ano dyan, bahagi. Just for the sake to show the places, no? The place of each element doon sa tabernacle or the tent of meeting. Nakita niyo po? The first, yung gate. Yan. Actually, ang sukat niya is 150 feet by 75, yung kabuuan niyan. So, rectangular in shape. So, 150 feet. Napakalaki po nito. Parang ilang meters yan. Kasi, English system eh. Sa metric system. Nasa more or less anyway, so malawak po yan. At sa loob niyan ay bago pumasok yung tinatawag na outer court. At ito po yon, may isang picture pa. Yan. Kung masusundan nyo, yung outer court, ay yung parang yung binubuhat ng mga Israelita bago yung kabanong tipan. Yan yung tinatawag na brazen altar. Diyan nilalagay yung susunuging handog. No? Bukod pa dun sa one day o one time, once in a year, na atonement sacrifice ng bansang Israel during that time. So, mga pari po naglalagay dyan. And then, the labor, ay malaking bowl na yan. And then, ayan, yung parang malaking tent na yan, yung malaking tent na yan. Pagpasok dyan, ay makikita sa left side ang golden lampstand o yung menorah. Hanggang ngayon, yan po ang isa sa major symbols ng Israel, nation Israel. 7 lamp, no? Composed of 7 lamp, no? Na ang source niya ay oil. At sa right side ay ang table, na tinatawag na shew bread. Yan. And then, afterwards, yung altar of incense. Yan. And then, pagpasok mo sa Holy of Holies, na kung saan ang high priest lamang ang papasok dyan
And sinasabi natin lagi na pag pumasok yung high priest, once a year lang po yan, para magandog, may dadalang dugo ng toro o tupa, o papalala na after the Passover, a year, Passover, ay ito ang ginawa nila, Atonement Day. Kaya one of the major celebrations of nation Israel nowadays still, ginagawa po nila yan, inaalala nila. At sa loob ng Holy of Holies, so papasok yung high priest, tinatalian siya dito sa paa o sa ilalim. No? Basta sa paa. Kasi once na may kasalanan siya, mamamatay siya agad. So, mamamaho yun. Kaya kailangan hihilahin siya. Kaya, talagang pag pumasok ang high priest, wala siyang nagawang pagkakasala. Okay? So, siya yung representative ng buong Israel nation na maghahandog ng kasalanan. Pambayad kasalanan. Atonement. Sacrifice. So, doon nakita doon yung kaban ng tipan. At sa kaban ng tipan ay ang laman nun, 3 klase. Ang mana, malala nyo, no? Ay pinapalala sa kanila yung provisions, protection ng Diyos. Na kung saan di sila pinabayaan, di sila nagutom. Bagamat sila ay maangal, na lagi na lang ganon, lagi na lang ganyan. At yung iba, sabi ng Panginoon, magtipon lang kayo sa bawat araw. Huwag kayong mag-aalala sa kinabukasan. Pero yung iba, nagtipon ng sobra para sa kinabukasan. Anong nangyari? So, sa kinabukasan, anong nangyari sa mana? Nasira. Hindi na makakain. Ibig sabihin lang noon, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Magtiwala lang. So, yung talaga yung iba, hindi nagtitiwala eh. Kaya yun, pinakita ng Diyos na sapat sa bawat araw ang kanyang biyaya. So, ang isa doon ay ang tungkod ni Aaron. The staff that budded, sprouted. Sabi, nagkakaano na, usbong ng kung anumang puno yon, ano? Nasa loob ng kaban ng tipan yan. Ark of the Covenant. And yung isa pa, the tablets. Kaya high-tech na noong araw. May tablet na. Ito po yung dalawang tapyas na bato. Dalawang tapyas na bato na nakasulat ang greatest commandments. Okay? The 10 Commandments. Papaalala na sila ay binigyan ng malagang utos ng Diyos na kailang susundin. Dakilang utos. At pakita ko rin po ng bansang Israel ay pinapagitnaan nila ang tabernacle. Talagang protected. Ito ang kanilang matibay na sandigan. Parang sa panahon natin, ang Panginoon Kristo ang matibay nating sandigan. Naalala na during that time, may time na kapag sila'y nakipaglaban at nangunguna yung kaban ng tipan, sila'y nananaig, nananalo. At meron din isang pangyayari, no? Naninakaw. O kinuha yung kaban ng tipan. Okay? Dahil nadaig sila, hindi nila napahalagahan. No? At nangyari, yung kalaban, nagkakasakit, nagkakaroon ng peste. So, pinabalik nila, nilagay sa isang karwahe, at bahala na siya, basta umalis, kasi napupuksa sila no? ng mga sakit o anumang mga karamdaman. Pero ang kagandahan, talagang pumunta doon sa kampo ng mga Israelita, guided by the Lord. Kaya napakalaga po nito sa bansang Israel. At sa panahon natin, tinuturo si Kristo nito na ating sandigan. Ayan. Kaya nga, upang maunawaan kung bakit di sapat ang lumang sistema, ipinakita ng mayakda ng Hebreo ang 3 malalim na katotohanan. Okay, sino ang mayakda ng Hebreo?
Wala. Ayan, natuto na kayo. Hindi si Pablo, ha? Wala talagang, may mga ibang Bible scholars, si Paul ang sumulat. Si Paul. So, basta, doon tayo muna. Hindi pa klaro eh. So, ang limitasyon, by the way, una pinakita ng may akda na ang mismong lugar ng pagsamba ay may hangganan. Kaya ito ay may limitasyon. So, ang limitasyon ng lugar ng pagsamba, makita natin po dito sa verses 1 to 5. The limitation of the place of worship. First, sa point, ang panlabas na kaayusan ay hindi katumbas ng panloob na pagbabago. So, hindi yan makuha sa panlabas na gestures or whatsoever ways para yung ating panloob na katauhan ay kasamang nagbabago. Hindi po. Kaya nga, being religious ay hindi pwedeng maging kapalit o kapantay ang pagkakaroon ng relasyon na tunay sa Panginoon. Sa ating Diyos Ama at si Yesu Kristo ang ating Panginoon. Hindi ko na pala na ano ng English version. Anyway, first, makita natin yung tabernacle or ano ba yan? Tent of meeting. Sa Tagalog, tolda ng tipanan. Yan, tolda ng tipanan. So, pag tent ba, permanent na yun? May tent tayo sa taas eh. Dati nilagay natin doon sa BP. Kita niya? Ngayon wala na doon. Nasaan na? Andito na. So, ibig sabihin, nadidetach. Hindi siya permanent. Nakuha niyo po? Kaya tent lang o tabernacle ang tawag. No? So, may holy place doon at may most holy place. Nakita niyo? May separation between God and man o men. Doon sa Holy of Holies, di basta-basta makapasok doon, iisa lang yung representative nila. But praise be to God, nowadays, till the day end, till the age ends, Jesus Christ, our great high priest, who are seated in the right hand of God, means He has an authority and sovereignty all over the world. And of course, to us. So, ang ginamit na word dyan ng Greek ay skene, which means tent, pansamantala. Kaya nga, walang tent na permanent. Okay? Permanent. Kasi during that time, may possibility na sila ay lusubin. So, gagawin nila, tatakbo, alis. So, yung mga tent nila, dadalhin. So, kung saan sila dalhin ng Panginoon, doon naman sila uli mag-install ng kanilang mga tent. So, in that sense, spiritual aspect, now beliefs, tabernacle or tent of meeting is just a shadow. So, kahit banal ang disenyo, physical lamang ang naaabot nito. Kaya sabi sa 1 Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ito yung context nito, yung paghahanap ng papulit kay apostol. Paul kasi yun eh. Saul eh. So, King Saul. Yan. So, ang hinahanap dyan ay si David. God looks at the heart. Kaya, metaphor, pagwawangis, parang paglilinis ng bahay, pero hindi nalilinis ang puso ng may-ari. Diba? Ganun yun eh. Panlabas lang. Tayo, ligo tayo ng ligo para maging malinis, pero tapos ayun maging means natin para maging marapat sa presensya ng Panginoon na banal. Tapos ang ating puso ay marumi sa kasalanan, sa pagsuway. Hindi mangyayari na ipapalit natin ang panlabas nating kalinisan sa panloob. Sa spiritual aspect. Kaya nga, hindi lahat ng maayos ang itsura ay ayos sa Diyos. Kita niyo po? Well, what we need to be pleasant, no? Na maging malinis tayo sa ating katawan. Sabi nga rin,
Ano yung may magandang quotation, no? Kaya yung ba, si Ay, malinis sa bayan eh. Kasi nga, cleanliness is next to godliness. Yeah? Yung quotation. Yeah. So, pero, hindi pwedeng iyon ang kapalit. Yung ating panlabas na kalinisan, magiging pleasant sa tao, tapos yun na rin ang ating panloob. No. Dapat mas malinis ang ating panloob na katayuan sa Panginoon. Kasi God looks at the heart. Ayan. Pangalawa, ang distansya ay paalala ng hadlang ng kasalanan. Makita nyo? May distansya sa paglapit ng tao. Yung sa, sa dakong banal, mga pari lang pwedeng pumasok doon, magsagawa ng kailang mga gawain. Ang mga hindi pari sa labas, sa courtyard. So may distansya. Tapos, ang mga pari, hindi pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Only the high priest. Oh. Kaya nga, nilagyan ng tabing o veil na simbolo ng paghihiwalay between God and man. Kaya naalala nyo yung at the cross, Jesus Christ, when He said, "It is finished," tetelestai, yung tabing, veil, ay nahati. Ayan, advance tayo mamaya, makita natin yan. Half, sa gitna, the middle, means people who believe in Christ can now enter directly in the holy presence of God. So walang malayang access ang tao sa presensya ng Diyos. No? Kaya sabi Isaiah 59 verse 2, ang masasama niyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos, nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. But praise be to God, the gift of God is eternal life through Christ. So, the new covenant. Kaya ang tabing sa tabernakulo ay nauugnay sa tabing na napunit sa kamatayan ni Kristo. Ito na yun. Nabagit natin sa Matthew 27:51. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang kasalanan ay laging naghihiwalay sa presensya ng Diyos kahit gaano ka pa karelihiyoso. Perfect attendance, perfect ministry, and so on and so forth. But, that cannot be equate sa ating harapan, sa harapan ng banal na presensya ng Panginoon. Kaya dito, sabi sa Matthew 27:51, then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earthquake, ilindol, and the rocks were split. Ganun katindi pagkasabi ng Panginoong Jesucristo. Pati nalindol, na-shaken yung earth. No? At nabiyak ang bato. Sabihin, yung salitang iyon, ang nagdeklara ng kapangyarihan na malakas kaysa sa lumang sistema. Na kung saan ang sino mang naniwala, sumampalataya kay Kristo, ang kanyang gawa natatapos doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay, ay direkta ng makalalapit sa Holy of Holies, sa Diyos na banal. Yan. And then, ang banal na kagamitan ay hindi nakapagliligtas. Kung may mga tayo dito, kagamitan, huwag niyong hipo-hipo, tapos ito, tapos punas-punas, tapos punta kayo every, doon sa Quiapo. Ay, naku Lord. Basta gawin lang po natin ang ating trabaho.
ang ating atas. Let's pray first that we must finish well, and then pray that we must anchored in the Great Commission of our Lord Jesus Christ, so that when He came or returned again, we'll be rewarded. Well done, good and faithful servant. So, ang banal na kagamitan hindi nakapagliligtas. Yan, yung binanggit doon, ark, mana, Aaron's rod. Ito po ay banal, ngunit hindi ito nakapagliligtas. Ito ay banal, it means na nagpapaalala sa ginawa ng Diyos na banal sa kanilang bansa. At kahit sa ating panahon ito, makaka-relate tayo dito kung ano pong mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin, na bigay sa atin ng buhay na walang hanggan, lalo na ang ating Panginoon Kristo, ay ating alalahanin. Yung mga relics cannot be means of redemption or salvation. Ano ba yung relics? Yan, katulad niyan. Mga things na lumang bagay na may representations. Ito po, hanggang ngayon, inaalala nila yan. Itong mga bansang Israel. So, mga churches during the medieval times, yung lyrics, hindi nila napigilan ang moral corruption. Even nowadays, ang mga tao, maraming tao, nakabase sa lyrics, sa ribulto. Pero sasabihin na, hindi naman kami yung mga sumasamba dyan. Hindi naman kami sumasamba dyan. Pero the way they treated the lyrics and yung ribulto, iba sa sinasabi nila. Kaya nga, mas lalo kong nag-exist, nag-arise yung corruption sa atin because of the teachings of good works. The teachings of this, more on symbolism, ceremonials, but empty heart, without obedience in true system, through Christ. Kaya tandaan po, hindi logo, gusali o tradisyon ang nagliligtas at nagpapabago ng puso ng tao. Sino? Tanging si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Sa silong ng langit, ang pangalan lamang niya ang binigay ng Diyos sa kililigtas ng sino mong mananalig. Hindi reliyon o anumang paniniwala o tradisyon. Ayun na, pangalawa, katotohanan. Base sa talatang 6 at 7, ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan. Maayos, no? Systematic. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kailang tungkulin. Yan, nabagit natin. Ngunit tanging pinakapunong pari ang nakakapasok sa kailawang bahagi. Ito yung Holy of Holies. Ito yung minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya ay may dalang dugo na inihandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanan hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Kaya pansin niyo, kasama siya. Kaya kung may kasalanan siya, mamamao siya doon, kaya tinatalian, kasi pag mga ilang oras hindi pa lumalabas, gagawin na niya yung tali, tapos hindi niya pinipigil, sabihin, pag pinigil niya, buhay pa siya. 3 times, wala pa yun. Patay na siya, may kasalanan, hila. Ganon. Ganon katindi, ka-strict ang kautusan, ang old system, ang old covenant. Bagamat mapalad sila, naranasan silang narinig ang boses ng Panginoon through Moses and others. Ang sinag, ang lulahati ng Panginoon. Kasi dun sa celebration, sa Exodus chapter 40, nagkaroon ng celebration sila doon after finishing the tabernacle. Ang glory ng Panginoon, sa Shekinah na glory ng Panginoon ay sumaka nila. Doon sa place of Holy of Holies. Ikalawa, binakita ng Hebreo na kahit masigasig ng ritual, hindi ito sapat
Dahil may limitasyon. Mga limitasyon ng mga ritual ng pagsamba. Makita natin po dito sa mga talatang ito. Una, paulit-ulit pero hindi mape-perfect. Mape-perfect. Hindi perfecto. Repeatedly but not perfectly. Kaya sinabi sa Greek word doon, latreia, religious service lang. For the sake of religious service. Way. Every day, doing, pero hindi nakapagpapabago ng puso. For external performance, showing to people. Nasa Hebreo 10:1 o mga Hebreo, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa magitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kaya nga po, parang maintenance ng sasakyan yan. No? Ang ginagawa, pinapaganda lang yung labas, inaayos, pero yung dapat ayusin para tumakbo ng maayos, tumagal, ay hindi inaayos. Yung makina. Yun ang buhay ng sasakyan, yung makina, bago ang lahat. Parang sinasabi natin, ang buhay natin na kasali kay Kristo ay ating puso. Ipaayos natin lagi sa Panginoon. Okay? Dahil hindi natin makakuha ang Panginoon sa ating mga panlabas na paglilingkod, panlabas, na kanyuan. Pangalawa, bakit limitasyon ng ritual ng pagsamba? Limitado ang access. Kahit sa pari nga eh. Yung pari, hindi pwede pumasok sa Holy of Holies. But the priest of all priests, the high priest lang at isang beses isang taon pa. Hindi everyday. Ganun ka strict, ganun ka yung bang essence ng Holy of Holies, hindi basta-basta. Dahil iyon ang luklukan ng Diyos. Bagamat di siya nananahan sa gawa ng tao, ang sabi ng Biblia, pinapakita niya ang Holy of Holies, ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos na hindi dapat baliwalain, na dapat seryosohin ng mga tao, lalo na ng kanyang mga lingkod at mga mananampalataya. Pangalawa, may takot, may dugo, may pangamba. Ito po yung pag-aalala nila sa araw ng pagtutubos o pagtubos sa kasalanan. The Atonement Day, na kung saan sabi sa bandang huli ng talatang 34, kabanatang 16, ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita hanggang ngayon. Minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. That's why they still waiting for their Messiah. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng kanilang Mesiyas. Kaya hindi na tayo nakabase dito. Dahil dumating na more than 2,000 years ago ang ating Mesiyas na si Kristo. Okay? At siya'y darating muli. Iyon ang ating pinakaambangan. Kaya tandaan po, mga kapatid, kaibigan, kung takot ang pariseyo o ang mataas na pariseyo, paano na kaya ang bayan o ang mga tao? Okay? So, anong natin? Response dito. Love the lost. Compassion for the lost. Mga kapatid. That's why we need to share the message of salvation of our Lord Jesus Christ. Thirdly, dugo ng hayop, hindi ng tagapagligtas ang ino-offer ng high priest once a year on the Day of Atonement. So, walang saysay. Just for the religious aspect or ceremony. So, hindi sapat ang dugo ng toro at ng kambing. Sapagkat, sabi doon sa Hebreo 10:4, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng makasalanan. Walang saysay yan. Kaya nga, parang bayad utang lang yan.
sa milyon-milyon na utang, tapos barya ang ibabayad mo. Pag ikaw binayaran, parang mayayamot ka, no? Paano mababayaran ng milyon-milyon ng barya lang? Ha? Barya lang. Pag hindi kayang bayaran ng mga dugo ng hayop. Yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Nakita niyo po? Kalagahan ng New Covenant. At huwag din natin baliwalain ang Old Covenant. Sabi ng Hebrews chapter 7 verse 12, diba? Is holy, perfect, because God gave that to the nation Israel. And third point and truth from verses 8 to 10. Sa magitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong banal o kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Kita niyo po, symbol only. And also, shadow. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nakakapagpalinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Kaya nga yung mga Israelita papasok sa templo o sa tabernakulo bago yung templo. No? Tabernacle muna bago nagawa yung temple sa panahon anak ni David, Solomon. Nilinis sila physically. So, yun yung way nila para maging karapat-dapat sa presensya ng Panginoon, sa panlabas na kalinisan. Ang paglilinis nila ay naukulang sa pagkain, inumin, sa bitbang uri ng paglilinis, mga alituntunin panlabas lamang, naiiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Uy, hindi ko nalagyan ng ano. Anyway, so, thirdly, pangatlo, ang limitasyon ng kapangyarihan ng pagsamba. Sa anong unang punto? Katotohanan? Nasundan niyo ba? Yan, nasundan niya. Ang unang punto, katotohanan, ang limitasyon ng lugar ng pagsamba. Pangalawa, ayan, limitasyon ng mga ritual. At ito na, ang limitasyon ng kapangyarihan ng pagsamba. Okay? There's power in worship. No? Kaya nga, tatlo, malinaw sinabi, hindi nito kayang baguhin ang budi. Una, hindi pa bukas ang daan sa presensya ng Diyos. Kaya may tabing sa tabernakulo. At hanggang matatag yung unang templo, ganun ang setup nila. Itinuro lamang na kailangan ng mas mabuting daan at dumating iyon kay Jesucristo. Okay? Kaya siya yung daan, katotohanan at buhay. At nang mamatay si Kristo, ang daan ay nabuksan. Pagkasabi niyang tetelestai, nawala at ang access ay direkta na. Hindi na tayo dadaan kasino pa man. Pwede tayo humingi ng prayer, but we can pray directly to God. Kaya babala ito sa mga modernong Christians. Sa modern Christians nowadays, posibleng aktibo sa simbahan, may ministry, may disiplina, pero namumuhay pa rin na parang may tabing sa pagitan ng Diyos. Natin at ng Diyos. Kaya sabi naman po si Libuang, busy sa gawain ng Panginoon, always present, pero hindi nagbabago ang puso. Hanggang ganito rin po yun. Kaya pangalawa, hindi nalilinis ang budhi. Bakit may limitasyon ng kapangyarihan ng pagsamba? Hindi nakapaglilinis ng budhi ang lumang sistema. Conscience not cleared. Una, kita natin, external cleansing is not equal to internal freedom. Walang kalayaan, no? Internally, kung magbibis lang tayo through external cleansing. Yan.
We cannot deceive God. Kaya sabi ni David, prayer niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. This is the time that David confessed, repented. No? From his iniquities against God because he did what he did to Uriah and Bathsheba. Kaya natala sa Biblia. David was a man after God's own heart, tapos except what he did to Uriah and Bathsheba. Nakatala pa rin, no? Pero ganun pa man, nakita natin that David pa rin is a man after God's own heart. Because of this, kapag nagkasala, talagang lubhang nagsisisi sa kanyang nagawa at nililimot na at he or she, no, pursue holiness and obedience. Babala sa atin ngayon, mga kapatid, kaibigan, ito nga, posibleng aktibo tayo sa simbahan, disiplinado sa paglilingkod, regular sa pagsamba, pero may guilt feelings pa rin. May fear, may takot, at hindi mapatahimik ng konsyensya. Hindi rin niya makakuha ng isang sabon na kilala na pag ginamit mo, matatanggal ang konsensya. Kaya tandaan, ang reliyon ay kayang turuan kang magpigil, pero si Kristo lang ang kayang magpatawad at magpalaya. Amen? And, pangatlo, bakit may limitasyon ng kapangyarihan ng pagsamba sa old system o covenant? Dahil ito po ay pansamantala lamang ang bisa. Temporary effect, baga sa ano. Validity is only temporal o temporary. Ang lahat ng ritual ng lumang tipan, pagkain, inumin, paghuhugas, ceremonial ng batas, ay panlabas lamang. Means, temporary, pansamantala. At may hangganan. Limited. Kaya yung sinabi sa the day of Reformation, hindi po panahon ni Luther King, Martin Luther. Sorry, hindi pala King. Martin Luther. Si Kristo po ang tinutukoy doon na the time of Reformation. That one day, Jesus Christ, the Lord, will be with us, Emmanuel, and He will offer His life as a lamb for the remission of sins of the world. Babala sa mga Kristiyano ngayon, may panganib na umasa sa church attendance, ministry involvement, mga ministers, makinig, religious discipline, pero walang tunay na pagbabago ng puso. Kaya hindi sila nakikinig. Kaya, ang way nila, basta ako nakasimba na tapos. Kaya pag may pag-uutos, ang Panginoon, through the church, kayo na lang. Basta ako, tapos na ang part ko. That's a Christian who has a problem of the heart. Naalala niyo yung problem of the heart? What's the heart of the problem? The problem of the heart. The problem of the heart is the heart. Palibalik tayo mo man yan, puso pa rin ang may problema. Kaya kumusta na ang puso po ninyo? Puso po natin. Kaya mga kapatid, ang passage na ito ay isang babala. Huwag tayong makontento sa anyo ng kabanalan. Kaya sabi sa 2 Timothy 3:5, mainyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang ginagawa, kundi nararanasan sa puso at naisa sa buhay. Kaya after this Sunday, how's your Monday?
Tuesday, and so on. Are you in the Word still or in the world? Pag tinanong kayo, Kristiyano ka ba? There's something wrong with that question, actually. Parang nagtatanong pa kung Kristiyano ka. Pero kung tunay kang Kristiyano, makikita Hoy, Christian ka, no? Oh, di ba? Nakita niyo? Kristiyano ka ba? Pag gano'n pala, may problema ka. Kasi hindi nakikita ang pagiging Kristiyanong tunay sa iyong buhay. Pero pag na-notice nila, Christian ka, no? Ha? Alam niyo, hindi man Christian ang pagkakasabi sa akin. Estudyante ko. Sir, pastor ka, no? Bakit mo nalaman? Kasi hindi kayo masyadong nagagalit. Hindi kayo anong pasensya nyo? May grade 7. So, hindi ko tinataas ang sarili ko. Kundi nanonotice dapat nasa paligid natin ang ating gawa. No? That comes from within. Okay? Kaya kung di po tayo nanonotice na Christians, how can we reach out then for Christ? And lastly, pagsasabuhay at huling hamon. Umaasa ba ako sa aking reliyosong gawain o kay Kristo? Kanino? Okay. Salamat sa mga sumagot dito sa harapan, ha? May kawisan ba ang aking pagsamba pero walang pagbabago? Ha? May kawisan? Kaya nga, mga kapatid, lumapit tayo kay Kristo hindi bilang relihiyosong tao, kundi bilang makasalanang pinatawad at umaasa sa Kanyang biyaya. Pinatawad na po tayo. We're forgiven. Kinawit natin kayo na. No? We're forgiven because you were forsaken. Iba yun? Above all pala yun. No? Tama? At umaasa sa Kanyang biyaya. Sa grasya niya, mga kapatid. Ano ang grasya niya? Kagandahang loob. Na imbis tayo ang parusahan, ay siya na lamang upang hindi tayo magmapuri. Hindi sa kagitan ng mabuting gawa, kundi sa biyaya niya, handang loob niya, sa kagitan ng panampalataya natin sa Kanya. That's it. Okay? Kaya, mga kapatid, tandaan natin itong mga bagay na ito na natutunan natin. At kung walang pagsasabuhay, walang saysay ang inyong pakikinig. Sabi ni Santiago, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tagapagsagawa din naman. Okay? Whatever you heard, seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. That's why, yung iba, magulo ang buhay. Na walang kapayapaan kasi nga hindi nila isinasagawa ang kanilang mga narinig, natutunan, nakita. Okay? Let's pray. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo naman itong mga salita at aral mo, O Diyos, sa aming puso, higit sa lahat, at sa isipan namin. That we must be one heart and mind in obedience and giving honor to your name. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all.
malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, bakit tayo bibigyan ng Panginoon ng malaki kung hindi naman natin kayang, di naman tayo mapagkatiwalaan. Kaya, so binibigay ng Panginoon kung ano yung nararapat para sa atin. Kaya bilang aplikasyon, being a good steward, we must give back the tithes. It's from Him, it's not it's we give back, it's not a loss. It's an act of worship, returning what belongs to Him. So sinasabi nga po doon na bilang isang mabuting katiwala dapat natin ibalik ang mga ikapo. Ito ay mula sa Kanya, hindi sa atin. So yun nga yung lagi sasabi ni Pastor, ang ikapo ay sa Panginoon. So kailangan din natin ibalik sa Kanya yung ikapo niya. So kaya sabi po sa closing encouragement, kung ang lahat ay sa Diyos, hindi siya kailanman magkukulang. Hindi niya tayo pagkukulangin at ang biyaya niya ay laging sapat sa araw. Sabi sa Lamentation 3:22-23. Kaya gawin po natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon po na kami ay nakaplog. Kanina sa iyo, Panginoon, ang aming mga Panginoon. Nagkakapit sa iyo, Panginoon, bilang po, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon, sa patuloy na blessings na iyong pinakasalog sa bawat isa sa amin. Dalangin ang Panginoon na mga donate po na ay magamit sa iyong gawain dito sa portion at maging sa Panginoon. At doon din Panginoon, patuloy namin idadalangin sa iyo na tuloy mo bigyan ng yung mga businesses Panginoon, tuloy mo sila pagdalayan at may mga trabaho Panginoon, bigyan mo sila ng Patuloy na palakasan o pa, patuloy na maibalik sa iyo, Panginoon, ang nararapat sa iyo, Panginoon. Kaya binabalik po namin sa iyo ang pagpulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, at ngayon naman po ay dadako na tayo sa mga announcement. Yan, attendance po ng worship service, January 18. Ang adult po ay 27 at ang children naman po ay 13. Nung Sunday school po, January 18 din ay ang adult 25, children ay 12. At nung prayer meeting naman po ay ang adult 16, ang children ay 5. Kaya attendance po sa children ministry kahapon, ang fortune ay 20 at ang buntong palay ay 16. So yon, may naganap po silang fellowship kahapon na nagbigay ng t-shirt sa mga bata. Kaya patuloy po nagpapasalamat ang LJFFC sa Logos Church sa biyayang ibinahagi para sa mga children. At yun po, attendance po ng Mother's Ministry sa fortune ay 5, tapos sa music ministry ay 14.
Ang YA, ilan? 5 daw po. Ayan po, prayer meeting po sa January 30, Friday. Ang 8 to 9 p.m. ang presider ay si Sis Sweeney at ang devotional message ay si Pastor Roldan Pagubasa. And worship presider po sa February 1 ay si Sis Rhea Dawaya. And ushers and morning greeters sa February 1 si Brother Andre at si Brother Anthony Saga. Ang cleaning ministers sa February 1 si Lorraine and si Sis Winnie Go. And scripture reader sa February 1 si Brother Abu Pagubasa. Ang birthday po si Sis Yana sa January 31. Awitan po natin siya. Mamaya, akit na lang sa taas. So yan ang ating pong cheerful heart giving and offering yung nakaraan, January 18 ay 5,562. Ayan, patuloy po inibitahan ng mga kalalakihan sa kapitinapay ng buhay every Saturday, 5:30 to 6:45 p.m. Yan dito po sa church. At yan po ang The Ministry of Biscuit. Patuloy din po inanayaan ng bawat isa na makapagbigay ng bukal sa loob nila. At yon. Yan huddle time after worship service po. Ayan po, welcome visitors. Wala po umalis. So yan, invite someone to church kasi lagi tayong merong mga bakanting upuan para sa kanila. Ayan, kung wala na pong, dako na po tayo sa congregational and prayer benediction ni Pastor. Agapipis tayo na di ba? So, after huddle time, prepare tayo sa huddle, Agape Fest. Koinonia. Alam mo, kakalimutan ha. Yung maten kanina, ano ibig sabihin yun? Fellowship. Okay. So we will have a koinonia through Agape Fest. So whatever you want to share, foods, most especially yourself, your presence is highly, appreciate, ha? Appreciate. Yan. For the Lord. Dahil nga, laging para sa Panginoon, ginagawa natin, to bond us as one heart and mind. So, ano pa, baka may announcement pa tayo. Ha? Wala na tayong announcement. Yung retreat, ha? Hulog-hulog na kayo. Hulog-hulog, ha? At nagtatanong pala kahapon yung may-ari kung mag-extend pa daw tayo ng 12 hours. Sabi ko, hindi pa. Wala pang At baka mukhang hindi na. Kasi mukhang yung family retreat natin na marami ang hindi makakabalo dahil na may mas silang pupuntahan, no? Family. Talagang family. Concern ang kailang pupuntahan. So, ano pa ba? Next, siguro Sunday, i-share natin yung ating, financial report. Ha? Prepare natin. So, this January, February na, next Sunday. Mga youth, kailan ba ang nyo? Ba yun? Fellowship, kay Nuhiya. Ha? Ano yun? Second Sunday? Feb 1. Hindi. Third. Feb 1 plus 7, 8. Feb 15.
So, pagandaan nyo, ha? Maghanap tayo ng speaker. Guest speaker. Lord willing. Sige, tayo pong lahat tumayo, manalangin, maliban na meron kayong prayer concern this week. May pagpe-pray. Wala po? Ha? Okay, let's pray. Let's all stand. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kami lumalapit sa inyo, Diyos. At tinataas ang buong mundo sa kapayapaan at kayusan kasaganahan. Especially sa mga gera, di pagkakaunawaan. Especially dun sa mga boundaries, sovereignties. Nawa, Panginoon, sumunod ang bawat bansa sa tinakda ng international law, especially law of the seas and land. Lain ko, Diyos, ang aming bansa sa katatagan, kayusan, kapayapaan, kasaganahan. Tulungan mo, Panginoon, ang aming President BBM at sa po ng kanyang cabinet members at yung mga political issues, Lord, at especially yung mga under trial na hindi pa convicted, mga suspects sa ghost projects, DPWH, ay ma-identify, malitis ng fear at maparusahan talaga ang may sala, o Diyos, sa korupsyon at anumang katiwalian sa aming gobyerno. Kahit anumang kanyang katayuan o posisyon sa aming gobyerno ay walang kinikilingan ng batas at di nawa ito mamanipulate, O Lord, o magkaroon ng whitewash. Tulayin po, Diyos, ang lahat ng government officials namin, employees, ay patuloy mong kasangkapanin para sa ikaayos ng aming bansa, Panginoon. At nawa, one day, dumating na ang panahon ng aming bansa ay talagang mayaman, maayos, at talagang tinitingala ng ibang mga bansa. Dalayan ko, Diyos, ang iyong Church LJFC, patuloy mo kami pangunahan tungo sa iyong nilalayon, different ministries and ministers po namin, patuloy yung pagpalain, at salamat po, kahapon ay nakapag-ministry sa mga children, sa BP at dito, to the gift of our brethren in Logos Global Missions Church sa South Korea. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, itong mga kapatid namin na ito, na isa kami sa napili nilang recipient sa kanilang giving. Salamat po at dalayan namin, O Diyos, na itong mga batang ito na tumadalo sa children ministries at nawa magpatuloy. At sa tulong din ng mga guro and assistants, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, bigyan ng magandang kalusugan, kalakasan, at isa lahat, passion, no, to nourish, to guide the children of our future, the generation, the next generation, Panginoon. Salamat po. At malapit na rin, dadating ang BBS, nung ihanda mo rin ang church sa gawain ito. Especially the teachers and staff na asikaso nito, makadalo din sa training ng BBS. Ilan sa aming mga teachers, o di man lahat. Dalayan po, Diyos, ang bawat pamilya represented today sa kanilang o sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, iyon ang katagpuin at igawad mo, Diyos, especially sa mga may pangangailangan, pinansyal, material. Kapag sa ganon, patuloy yung pagkuhanan ang kanilang mga trabaho at mga negosyo, pagpalain mo ang pagkuha ng kanilang pangangailangan at pananalapi. At
Dalayan ko, Diyos, ang pangailangan ng church, ipong gawat sa magitan ng anak mo na bibigay ng tapat, magbabalik ng iyong ikapo at maghahandog din naman na labas sa ikapo, Panginoon. Upang sa ganoon, ang iyong gawain ay lumawik at ninanais mo ay siyang maisagawa, Panginoon. At dalayan ko, Diyos, ang gawain namin, Agape Feast, and Trinidad, the huddle time, ay punawang pagpalain, O Diyos. At ang mga kapatid namin makaramdaman, ay patuloy yung pagpalain ng kagalingan, at yung mga ginamit na kasama ngayon, na may matuwid na kadalilanan, pagpalain mo rin, at maging nasa mga FB Live, sa aming FB Live, ay pagpalain mo, O Diyos, at sila man din ay makaranas ng iyong biyaya. Salamat po ng marami. Ilayo mo kami sa anumang biyot na karamdaman, kapahamakan, at gawa ng kaaway. At patuloy mo kami palalalanan at ilagak sa aming puso na si Kristo lamang ang aming matibay na sandigan at pag-asa at kaligtasan sa buhay niyo ito. Salamat po, at we must continue to be one heart and mind till we reach your the finish line wherein you are there already, Panginoon. You finish well. This we ask in Jesus' name. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagligtas sa Jesucristo ang ating Panginoon at ang pakikipis ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus.